Okay, so let's start off with the situation. You're given this particular frame subject to the uniform load. And by the way, this is a two-member frame. Now, the frame is merong isang horizontal and then the other is curved or actually, ano siya, quarter circular. Okay? And you're given the radius of that. So, 4 meters daw ito. And then the W is 3 kilonewton per meter. Okay, so you're given the allowable bolt shear stress. Bolts A and B are in single shear, while bolt C is in double shear. So highlight lang natin yun. Ito, single shear. Ito naman, double shear. Okay, so mamaya i-discuss anong ibig sabihin nun. So first question, find the reaction at A. Ano reaction dito? Okay, so to solve for the reactions, assume lang muna tayo ng mga reactions. So dahil ito ay pin, so that means meron ditong vertical and horizontal reaction. So let's say ito yung vertical reaction, tawagin natin na AY. And then let's say ito yung horizontal reaction, tawagin natin na AX. And of course, yung tinatanong dito sa number 1 is RA, reaction sa A, no? Which is the resultant of the AX and AY. As for B, so si B ganun din eh, ano din siya eh, hinge din siya. So let's assume na meron ditong upward reaction, BY, and then horizontal reaction. Gawin kong baliktad, BX. Ayan. Okay, so now, to solve for the reaction, we need to apply equilibrium equation. So using this is the free body diagram of the whole structure. Okay, so yan yung lahat ng forces acting on this structure. So ito, tapos itong dalawang reaction, tapos itong dalawang reaction, no? So to calculate, let's apply, based on that free body diagram, let's apply summation of moment at B para ma-solve kagad natin yung isa sa mga components sa A. So taking summation of moment at B equal to 0, assuming counterclockwise is positive. So we will have, unahin ko na yung W, so that is 3 kilonewton. Tapos kung ang radius nito ay 4, so malamang 4 din to. Kasi circle to eh, di ba? Okay, so this has a length of 4. Lagyan ko na lang para malinaw. 4 meters din yan. So that's times 4. And then the moment arm from the point B is just half of 4, which is 2. Okay, and the rotation this will produce would be clockwise. Okay, so therefore this is negative. Alright? Next, itong dalawang to, no, wala yung rotation sa B kasi mag-intersect sila doon. Pati yung AY, wala rin siyang rotation sa B kasi mag-intersect din siya doon. So, ang meron lang rotation kay B na reaction itong AX. Okay, so that will have a rotation of counterclockwise. So, AX, okay, times, the moment arm is this distance. Ba, itong distance na to. Okay? And sabi ko kanina, dahil ito ay quarter circle, so lumalabas radius din to. So 4 meters din yan. Okay? So therefore, the moment arm is 4. All equal to 0. So from here, we can solve for AX. And lalabas ito na AX ay 6 kilonewtons. Okay? So however, that is not yet our answer, ha? Kasi horizontal reaction pa lang yon ni hinge A. So kailangan pa natin yung vertical reaction. So at this point, para makuha natin yung vertical reaction, pwede tayong mag-summation of forces. Kaya lang pa nag-summation of forces tayo dyan, wala kang masasolve. Pero gawin na lang din natin for the sake of it. So let's say, let's take summation of forces y equal to 0, assuming upward positive. So we will have AY plus BY minus yung W. So 3 times 4. Okay, so at this stage, masasabi lang natin na AY plus BY must be equal to 3 times 4 is 12. 12 kilonewtons. Okay? And then, pag nag-summation of forces X naman tayo, so ito may masasolve tayo, kaya lang yung B masasolve natin. Kasi dalawa lang naman yung X natin, ano? Yung AX minus BX is equal to 0. So it turns out that BX is equal to AX, which is equal to
6 kilonewtons. Okay? And naubos na natin lahat ng equilibrium equation, so wala na tayong iba pang solve dito. Kaya ang gagawin natin ngayon, idodrawing natin yung free body diagram per member. So magme-method of members tayo. Okay, so pwede mong i-analyze muna itong member na to o di kaya itong member na to. So paghiwalayin natin. So unahin ko na lang siguro ito. Pwede dito ako mag-start sa member BC. Ayan. Okay, so drawing na natin. Yan si member BC. Ito yung uniform load niya, which is 3 kilonewton per meter. And then this distance is 4 meters. Okay? And then nandito yung reaction natin kanina na BX at saka BY. Yung BY hindi pa natin alam, pero yung BX alam na natin na 6 kilonewtons. Okay? And na-verify ko na rin na tama itong direction na to kasi nung sinolve natin dito si BX, nag-positive 6 yan. Okay? But at this point, dahil ito ay joint din or hinge din, so meron din tayo ulit dyan dalawang reaction. No? So yung vertical at horizontal reaction. So let's say ito yung vertical reaction ni C. And then let's say ito naman yung horizontal reaction ni C. So dito predictable yung direction ng CX dahil ang tanging ko kontrahin niya lang naman itong 6 kilonewton. Okay? Kaya predictable siya na to the right. Okay? So now, to solve for either BY or CY, we will take summation of moment. So unahin ko na yung moment sa B. Okay, equal to 0, assuming counterclockwise positive. So we will have, let me start again sa 3 times 4 times 2, di ba? So ang moment arm nitong resultant na to ay half ng 4. Okay? And then, hindi naman to iikot, hindi rin to iikot, hindi rin to iikot. Ito lang yung iikot, yung CY. So, and then by the way, ang rotation nitong 3 kilonewton is clockwise. Okay, so negative yan. And then plus CY kasi counterclockwise times 4. And dito lalabas na CY ay, once again, 6 kilonewtons. Okay? And from here, we can solve for By by simply taking summation of forces Y equal to 0, assuming upward positive. So we will have By plus CY minus 3 times 4. Okay, and we can solve for By to be, once again, 6 kilonewtons. Okay? So now that we have By, pwede na natin masagot yung Ay kasi galing sa equation na to, diba? From this equation, lagay ko na dito, no? So since By is equal to 6 kilonewton, Ay can now be calculated as 6 kilonewton as well. Kasi di ba magiging 6 to eh. Okay? So 12 minus 6 is 6. So meron ka na ng Ay. So masasagot na natin number 1, yung reaction sa A. So ang AX natin ay 6, ang AY natin ay 6. So therefore, dito ko nalagay sa baba. Therefore, yung reaction sa A ay equal sa square root of AX squared plus AY squared. And that would give us okay, so 8.485. Okay, and that would be our answer. Alright, so for number 1, sagot natin is 8.5. Okay? Next, calculate the required bolt diameter at B. So ano naman daw yung required na bolt diameter? So dito, i-design natin yung bolt dito. So again, B is in single shear. Okay, tapos kailangan nating malaman ano ba yung force na kailangan kontrahin ng bolt dito. So, well, alam naman natin ano yung BX. Alam na rin natin kung ano ang BY. Okay, ito yung BX, ito yung BY. So therefore, we can also calculate the reaction at B. Okay, we can also compute the reaction at B. So the reaction at B
is equal to the square root of bx squared plus by squared. And kapag sinolve mo yan, same lang ang lalabas. Kasi say, ano lang naman 6 lang din naman yung yung components niya. Okay? So, kapag tumingin tayo sa joint B, no? So, ganito makikita natin. So, di ba ito yung joint B? So, hinge siya, syempre. So, mayroon siyang hinge. Okay? So, may nakakonekta dito. So, dito nakakonect yung member natin. Ayan yung member natin. Okay? Tapos, ang kailangan kontrahin na force is, di ba meron tayo dito horizontal component kanina, bx, tapos meron tayong vertical component, by. So, ang resultant niyan, bali ito. Yan ngayon yung reaction sa B. Okay, so bali yan yung kailangan kontrahin nung pin doon sa joint na yon. Okay? So sabi single shear daw. So ibig sabihin kapag tinignan natin yan, pinroject natin, tinignan natin siya sa side view, bali ang makikita natin ay ganito. Say, ito yung member. Yan yung member. Tapos ito yung hinge. Yan. Tapos ito yung pin. Okay? So, tapos, itong reaction na to will cause shearing. Di ba? Kasi parang mangyayari kasi parang etong member na to, hihilain papunta doon. Parang gano'n. O kaya papunta dito. Tapos ito papunta dito. So, maghihiwalay sila. Di ba? Kumbaga, dahil sa force na yan, action-reaction, dito sa pin, ang force pa ganito. Dito sa member mismo, ang force baliktad papunta dito. So parang maghihiwalay sila kapag wala ditong nakatusok, wala ditong nakapangontra. Okay? Kaya in a way, we can visualize this as parang ito yung RB, tapos ito naman yung RB din. Okay? So that will cause shearing here. So dyan siya magkakaroon ng shearing. Okay? Such that kapag inanalyze mo isa lang sa kanila, no? So lagyan ko lang ng ng parang notation. So ito yung member. Yan yung member. Okay? Tapos yung support, pin support. Ito. Yan. Okay? So kapag inanalyze mo isa sa kanila, let's say yung member na lang, ito yung member eh. Okay? So ito yung pin. So ngayon, may expose itong area na to. Okay? So yan yung kukontra dun sa reaction na to. Bali dito, magkakaroon ka ng shear stress. Okay? Dun sa area ng pin. Alright? So, ang allowable shear stress daw is 135, no? So, sige, gamitin ko na lang na notation is F na rin. So, bali ito yung shear stress natin dito. Okay? So, ang design criteria lang naman dapat yung actual shear stress ay hindi lalagpas dun sa allowable para masabi na safe. Ano? So ano ba yung actual shear stress? So pag sinabi nating stress, that is just a force over area or calculated as force divided by area. And this is actually an example of a simple stress, no? Simple stresses. So tatlo yan, yung simple stresses natin, yung normal stress, shearing stress, at saka bearing stress. So lahat ng yon kaya siya tinawag na simple stress kasi yung formula niya is just force divided by area, no? So anong force? So ano ba ang force na kailangan niyan kontrahin? Di ito,
no? O di yung reaction sa B divided by area. Area ng ano? So, sino bang kukontra dito sa reaction na to? Ang kukontra dyan, itong green na to. Ano ba yung green na yan? Yan yung diameter ng pin. Okay? Or yung cross-sectional area ng pin. No, bali ito rin yun. Yan. Yan din yun. Okay? So, area ng bolt. Nabanta na ba ginamit niya na term? Bolt, no? Bolt yung ginamit niya na term. So, area ng bolt. Okay? So, yun yung actual stress na magdi-develop. Dapat itong actual stress na to hindi lalagpas dun sa allowable na 100, 135 megapascals. Okay? So, that's how we would design and determine kung ano yung magiging diameter. So, ano ba yung reaction sa B? Ang reaction sa B ay 8.485. Lagyan natin. 8.485 kilonewton ito, no? Note that ang megapascal by default is equal to 1 million pascals. 'Di ba? And yung pascal na yon is Newton per meter squared. Okay? Ngayon, itong 1 million Newton, that is also equivalent to meganewton per meter squared. Okay? Now, in order for us to be familiarized, ang pinakalagi natin ginagamit kasi na units dito sa SI, no, dito sa system natin sa SI or sa metric system is sa stress megapascal lagi yung lumilitaw sa atin. And ang pinaka-equivalent niya based sa mga measurements na available sa mga engineering plans is millimeters. Kaya tandaan nyo na ang megapascal is also equivalent to Newton per millimeter squared. Okay? Kumbaga, para hindi ka na dumaan dito, para hindi ka na dumaan sa mahabang process na mahabang conversion na madalas kasi, yung mga measurements natin kapag SI, naka-mm. So, ibig sabihin, para maging megapascal directly yon, yung force sa ibabaw, gawin mo lang Newton. Kaya para maging Newton ito, 'di ba kilo-Newton to? So kailangan natin mag-multiply ng 1,000 para maging Newton na lang siya. Tapos divided by the area of the bolt, so pi over 4 times diameter of the bolt squared. And dito ang assumption natin, ito ay naka-millimeter. Para Newton ito, tas per millimeter tapos in-square mo, so megapascal na rin siya. Okay? So 130. So yung units nila parehas na megapascal. Alright? So from here, we can just simply solve for the diameter of the bolt. You can shift solve pero I don't recommend para maintindihan ko ano ba nangyayari. So this is actually inequality kasi hindi naman talaga siya equal. Pero pwede namang gawing equal tapos shift solve mo na lang. Pero mas maintindihan kasi natin kapag sinolve natin siya ng manually. So ganito. So para ma-solve natin manually, yung diameter ng bolt, i-cross multiply ko sa kanan. Kaya magiging ganito siya. 8.485 thousand over pi over 4. Tapos itong 135, di-divide ko dito. So may 135. Tapos mandito ngayon yung diameter ng bolt. Pero naka-square. Para matanggal yung square, gagawin natin, square root natin both sides. Ganyan. Okay? And from there, we can calculate, di ba, yung diameter ng bolt. So, square root of A times 1,000 over pi over 4 times 135. Okay, so lumalabas 8.95, no? 8.95, tama ba? This is 135. Okay. Hold on. Okay, so lumalabas 8. Double check ko lang 8.5 yung reaction sa A. Tapos sa B, tama naman. Okay, so yung BX natin is 6. Yung BY natin is also 6. Kaya square root ng 6 squared plus 6 squared
Ayan. So, 8.485. Okay? So, dito, square root of A times 1,000 over pi over 4 times 135. Ayan. So, 8.945 yung diameter ng bolt. Okay, millimeters. So, kaya importante na alam natin yung inequality to. Kasi pag baliktarin natin para mas malinaw, di ba, pag binaliktad mo, nandito yung diameter ng bolt. Ano siya? Greater than 8.945 millimeters. Okay, so lumalabas na ganun, no? So, now, as you can see, ibig sabihin itong inequality na to ay dapat daw para yung actual stress hindi lumagpas sa allowable, yung diameter ng bolt na gagamitin natin is greater than or equal, or in other words, at least, no? At least 8.945. So hindi siya pwedeng bumaba dyan. Kasi pag bumaba yung diameter ng bolt dito sa 8.945, etong actual stress ay lalaki na dun sa allowable. Ma-overstress na siya. Kaya yun yung importance ng pag-keep netong inequality symbol and not replacing it by equal sign. Kasi yung iba, ini-equal tapos ini-shift solve tapos kung ano man to, and pinag-iisipan pa kung ano ba ang kailangan niyang gawin dun sa value. Ira-round up ba or ira-round down? Yun yung problema, no? And dito, pag nagstay ka lang sa inequality tapos sinolve mo manually, kitang-kita mo na ang kailangan ko na diameter ng bolt ay dapat hindi bababa, no? Hindi bababa sa 8.945. So, ibig sabihin, from the choices, no, we can just say na we just choose the next higher value. So, hindi pwede yung 8, no, kasi kulang na yan. So, dito tayo sa 10. So, that's why our answer here is 10 millimeter. Okay? So, that is already safe. Okay, so actually, pwede rin naman talaga yung 12 kasi basta hindi ka lang bumaba doon, pwede naman talaga yan. Kaya lang, mas economical itong 10 kasi we are also looking at economy, no? Mas economical ito compared dito sa 12 kasi oo nga safe pero that's why merong engineer na nagko-compute kasi we want to balance yung strength at saka yung economy, no? Kailangan mura na matibay yung design. Alright? So that's number 2. Next, number 3, calculate the required bolt diameter at C naman. Dito naman daw. So ang pinagkaiba lang ni C is si C naka-double shear. Okay, naka-double shear si C. So ano ba yung double shear? Pero bago tayo pumunta doon, ganun ulit ang diskarte. Kailangan natin makuha yung reaction sa C. So I think kanina, meron na tayo ng CY eh. Yung CX na lang yung wala para makompleto yung reaction dito. So syempre, para makuha yung CX, no? So doon tayo sa from FBD ng member BC dito tayo magre-refer. Dito pa rin. So let's solve for CX. So summation ng forces along X is equal to 0 assuming to the right positive. So makikita natin na yung BX na pakaliwa plus CX is equal to 0. So di ba ito yun? Tsaka to. Okay, so therefore we can easily say that CX is equal to 6. Okay, and it turns out na yung magiging reaction sa C will also have the same value. Okay, so 8.485 kilonewtons. So same lang. And dito, pwede mong isipin na, same lang din yung diameter na gagamitin. So the answer is no. Why? Kasi this time, si joint C ay under double shear, sabi niya. Ano bang pinagkaiba noon pag sinabing double shear? So ganito yon. So kanina, kaya ang single shear is directly, may support, meron ka lang directly dalawang member na pinagdikit via the bolt. Pero pag sinabi mong double shear, ganito yon.
So doon tayo mag-focus sa joint C. Tingnan natin to. Ano ba ang nakikita natin dito? Kumbaga. Okay? So, parang sinasabi niyan, okay, ang sinasabi niyan ay meron ka dito nung pakurba, 'di ba? Ganyan. Tapos ang meron ka dito nung isa pang member. Ganyan. Tapos andito yung ano natin, bolt. Okay? So, kapag tinignan natin ito sa side view, kagaya nung kanina, lagyan natin ng kulay para malinaw. So let's say itong curve ay green. Tapos let's say yung naka-horizontal, yung member BC is blue. Okay? So kapag tinignan natin siya sa side view, makikita natin na parang ito yung curve pa rin na member. Yan yung curve na member. Tapos ito naman, so bali ito yung curve na member. Tapos ito naman yung horizontal na member. Sabihin ko na pare sila ng height or ng width. Ayan. Okay? Kaya lang dahil double shear, ibig sabihin meron ka pang isa pang curve na member sa kabilang side. Ganyan. So ibig sabihin guys, ito, meron pa niyan sa likod nito, no? So meron pa siya nasa likod, no? Okay, so ito ngayon yung bolt natin para magkonekta sila. Yan yung bolt natin. Okay? So ganyan. Okay, so and then kanina meron tayo dito reaction, 'di ba? Meron tayo dito reaction sa C. Lumabas upward siya to the right eh. So parang pag ganito yung reaction niya. Yeah. So ibig sabihin yung resulta, ito yon, reaction sa C. So same idea, same idea. Parang dun sa blue, parang hinihila siya papunta doon. Okay, while dito sa green, parang pabaliktad naman. So parang ano sila, nagkokontrahan. At para maiwasan na maghiwalay, kailangan natin maglagay ng bolt dito. So let's say ganito na lang. Let's say ito yung RC. Okay? Tapos syempre, ang may kukontra dyan, itong dalawang to. Okay, so dalawa ang kukontra. So dahil dalawa ang kukontra, maghahati ngayon sila dun sa RC. Hindi po pwedeng RC parehas kasi hindi na yung equilibrium. So may ganyan. Okay? Na kung saan kapag in-isolate natin yung middle part, no? Lagyan ko lang ng ng pangalan. So kunwari, ito yung member BC. Tapos ito naman yung member AC. Yan yung member AC, di ba? So kapag ang inanalyze natin is yung part ni member BC, kapag member BC, so itong nasa gitna. So si member BC ay subject sa force na reaction sa C. Di ba? Ito yung member BC ha. Sino ko kontra dyan kapag ina-isolate natin siya? So, etong bolt na nandito. So, bali, ito yung kukontra. Ganyan ko lang red, yung nandito. So, sila yung kukontra dyan. Yan. Okay? So, dalawang side. So, dahil dalawang side, ito ngayon yung tinatawag natin na double shear. Kasi dalawa no? Meron ka dito, meron ka rin dito sa kabila. Yun yung tinatawag na double shear. Okay? And ano bang magiging ano niyan? Magiging parang mangyayari pagdating sa computation. So pagdating sa computation, 'di ba dapat ang criteria, yung actual stress hindi lalagpas sa allowable. So same pa rin. Yung actual stress
ay dapat hindi lalagpas sa allowable. So yung allowable, wala namang pinagkaiba, yun pa rin. Pero sa computation natin ng actual stress is going to be the reaction at C divided by the area of the bolt. Diba? Kaya lang, yung area ng bolt natin ngayon, dalawa. Kaya times 2. No? Yung dalawang yun, ito yun. Ito, at saka ito. Alright? So, yun yung pinagkaiba niya kapag double shear. No? So, this is less than or equal to 135 megapascal. And from here, kagaya lang nung kanina, ang lalabas dito na diameter ng bolt ay greater than or equal to. So, bali, ito pa rin naman yun. Ito pa rin naman yun. Ang pinag-aiba lang dito, guys, dapat meron ka ditong times 2 sa baba. Okay? And kapag kinumpute natin yon, that will give us 6.33. No? 6.33 millimeters. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwede yung 6. Diba? Kailangan at least 6.33. So, ibig sabihin, we must choose the next higher value. Sa choices dito, we can say that 8 millimeters. Okay? And that will be our answer here. So, ano napansin? Kapag pala dinoble shear, kapag pala parang sinandwich na ganito, mas okay. Kasi mas liliit yung ano mo, yung diameter ng bolt, no? Kaya lang, in terms of materials, kasi dinoble mo to eh, dinoble mo tong naka-curve, di ba? O di mas mahal pa rin. Pero again, it depends on the scenario kung bakit kung bakit yun ginagawa. Okay? Pero ang gusto lang natin maging ano dito, maging parang conclusion is kapag naka-double shear, less yung diameter ng bolt na kailangan kasi hindi siya masyadong na-stress kasi double shear siya. Okay? Kaya from the choices, we have letter C. Okay? Ngayon, bago tayo mag-proceed, ang inanalyze ko dito is yung member BC. Paano sir kung ang i-analyze ko etong nasa labas? Parehas lang ba yung mangyayari? Tingnan natin. No? Kunwari etong nasa left side. So, i-analyze natin si member AC. Okay, so si member AC ay ito. Si member AC. Tapos, ang force na kailangan niya kontrahin, ito. RC over 2. Okay? Tapos, ito ngayon yung bolt na kailangan kumontra dyan. Ayan. Okay, so kukontrahin niya ng bolt na to. Ayan. Kaya anong kita yung pinagkaiba? Pinagkaiba ngayon, ito ay hindi na double shear. Bakit? Kasi yung area natin na nasi-shear, isa na lang. So ito guys, single shear lang to. No? Isa lang kasi. Yan, no? Isa lang eh. Single lang. No? Pero ganun pa rin kaya ang magiging sagot? Tingnan natin. 'Di ba ang actual stress ay hindi dapat lalagpas sa allowable. Ano ang actual stress doon sa bolt? Eh di force, yung force natin, hindi RC, kundi RC over 2. Over area ng isang bolt, isa lang. So, pi over 4, diameter ng bolt squared. So, yun yung pinagkaiba, no? Should not exceed 135 megapascal. Although may pinagkaiba sa analysis, pag tinignan nyo maigi, etong over 2 na to, pwede mo yan ibaba eh. Di ba? Pi over 4, diameter ng bolt squared. And anong mapapansin, no? So, it will be the same. Okay, so lalabas, ito pa rin yung sagot, 6.33. So in short, whether you're analyzing the inside part of the double shear, or rather the inside part of the connection, which is subject to double shear, or the outer portion of the connection, which is subject to single shear, we will end up with the same exact computation. Kaya walang pinagkaiba dapat, whether you're analyzing itong nasa gitna or itong nasa labas. Kaya ako guys, hindi ayoko ng ano eh, ayoko na sabihin lagi na kapag naka-sandwich, double shear na yan. Hindi.
Ang double shear, itong nasa loob nung dalawang yung nasa loob na yung pinapagitna, yung sinasandwich. Yun yung kapag yun ang inanalyze mo, yun yung subject sa double shear. Pero pag ang inanalyze mo is yung nasa outer connection, single shear lang yun kasi isa lang naman yung area ng bolt na kailangan kumontra. Yun nga lang, yung force na dinadala niya, half lang. Kaya ang ending, ganun pa rin, same pa rin. Okay? So that's why our answer here is letter C. And that's how we solve this problem.